May mga development na po. Umami na si Robin Padilla, presidente ng PDP Laban, partido ng mga kandidato ng kampo ni Duterte, na nahirapan sila. Lalo na ngayon na si dating Pangulong Duterte ay nakakulong na sa ICC. Ang pag-amin ni Padilla sa pagsasabing kaya sila nahihirapan sa dalawang isyu, sa aking paniniwala. Although in public inaamin niya hirap sa pera ang partido nila dahil nakulong si Duterte. Pangalawa, hirap din silang mag-organisa ng mga supporters sa mga rally, political campaign at iba pang isyu na pagtalakay tungkol sa mga kanilang dating ginagawa. Dahil sa walang malakas na speaker. Doon kasi sa nakaraang mga rally nung si Duterte hindi pa nakukulong, may mga audience sila, may mga taong nagpupunta pag si Duterte ay darating at magsasalita. Pero pag walang Duterte at kung sino-sino lang speaker, walang dumarating. Kakunti ang tao. Sila-sila lang. Alam ni Robin Padilla yun. Ramdam na po ang masama at malaking epekto ng pagkakakulong ni Duterte, financially at manpower sa kanilang galawan. Hindi lang sa isyong politikal dahil mag-i-eleksyon, kung hindi sa mga isyu na kanilang matagal nang dinadala at sinasabi sa mga rally against President Marcos or Marcos administration. Yung pag-aming yan ni Robin Padilla, ang ibig sabihin, ramdam na nila. Ramdam niya na humihina ang kailang grupo sa maraming aspeto dahil nga nakulong si Duterte. Pangalawa, nakakanya-kanya pa yung kanilang mga supporters. Yung mga vloggers nila ay nag-aaway-aaway pa. At lahat ay nasasangkot, o kung hindi man lahat, marami, ay isinasangkot sa fake news na ongoing investigation. Kung yumagunita ang karamihan doon sa pinagbibintangan at iniimbestigahan sa fake news ay mga vloggers na kanilang kasama o kanilang supporters. Kakaunti dyan sa iniimbestigahan dyan ng independent vlogger or sumusuporta sa administration kasi hindi naman fake news ang sumusuporta at naninindigan sa ating administrasyon at sa ating pamahalaan at kay Pangulong Marcos. Ang na-involve sa mga di umano'y destabilization or disinformation at paninira, fake news, ay kanila ring hanay o grupo. Ano inyong masasabi sa pag-amin na yan? Ayaw ko nang i-play sa inyo yung video dahil ayaw ko maka-copyright. Pero in public, inaamin na po ni Robin Padilla ang hirap. Kaya pala siya nagtagal sa Europe na parang ayaw na umuwi. Alam niya pagdating dito, problema talaga. At kanyang nakita na yan. Okay? Lalo na ngayon. Isang buwan na lang, eleksyon na. Dahil sa May 12 ang eleksyon. Mararamdaman nila ang hagupit ng kapangyarihan ng mamamayan during election day. Okay? Any reaction, comment, sige lang po. Sunod na pag-usapan natin, hinamon po ni Congressman Defensor ng Iloilo, isa sa mga prosecutors ng impeachment, okay, si Sara Duterte, na humarap sa impeachment trial at siya mismo ang magdepensa sa kanyang sarili tungkol doon sa article of impeachment, graft in corruption, at marami pang iba. Kaya nga betrayal of public trust. 7 mga kaso. Pero ang isa sa sinasabi ni Defensor, actually lahat anyang malakas yung kaso, pero kailangan si Sara ang magdepensa or humarap, lalo na sa issue ng confidential fund at intelligence fund. At yung mga acknowledgement receipt na ibinigay kung kani-kaninong mga pangalan na hindi naman tao kasi hindi at wala nakitang record sa Philippine Statistics Authority na birth certificate, marriage contract, or date certificate. Ibig sabihin, hindi malinaw kung tao yung mga tumanggap ng pera mula sa confidential fund ng Office of the Vice President at ibang pera galing sa Department of Education. Kaya ang hamon ni Congressman Defensor bilang prosecutor, si Sara lang ang pwedeng magpaliwanag nito sa harap ng mga senador ng taong bayan na magmomonitor
sa oras na magsimula ang impeachment sa kanya o trial sa kanya. Yan po sa Senado. Maaaring mangyari ito ay sa susunod na Kongreso na by July or August. Wala na, malabo na ngayon pong 19th Congress. Masisimulan lang yan sa June pero mahaba pang trial. At willing ang mga defense or prosecutor ng mga congressman iharap ang lahat ng kanilang dokumento at testigo na kaya ang kanyang hamon humarap si Sara dahil siya lang ang pwedeng makasagot dito. Hindi daw masasagot ito ng mga abogado. Hindi ito masasagot ng kung sino-sino lang kasi mismo ang pangalawang pangulo ang siyang tutukuyin, siya yung inaakusahan, kaya siya daw ang dapat na humarap at magpaliwanag. Siya posible na hilingin ng prosecutor sa impeachment court sa mga senator judge na payagan, na paharapin at imbitahan para humarap sa trial. Naku, kaabang-abang yan. Tingnan natin kung paano matutuwid ang mga nagkabuhol-buhol na mga baluktot na paliwanag at diretsyong paliwanag. Abangan at kaabang-abang talaga yan. Okay? Sunod na pag-usapan natin, eto na. Talagang congratulations sa ating Korte Suprema. Marami na sila mga abogadong talagang pinapanagot, iniimbestigahan at winawarningan at maaaring madisbar pa pagka talaga nagkamali. Naalala ba nyo si Attorney Sia, yung kandidatong power congressman ng Pasig na merong joke, single mom joke, meron siyang biro tungkol sa mga single mom. Nakarating na ho sa Korte Suprema dahil meron palang nagpetisyon. Isa sa mga nagpetisyon ay si Attorney Alan Espino at saka si Michelle Lacerna. Yung dalawang petitioner ang nagsabing hindi tamang lingwahe at pambabastos ang ginawa ni Attorney Sia sa mga kababaihan, hindi lang sa Pasig. Dahil nag-viral ang kanyang sinasabi doon sa political rally. Nakakumbinsi initially ang Korte Suprema na posibleng merong pananagutan sa kasong administratibo at iba pa ang isang officer of the court, isang abogado sa kanyang pagbibiro sa mga single mom na hindi talaga dapat palampasin. Dahil exclusive naman na sa Supreme Court or Integrated Bar of the Philippines ang merong karapatang dumisiplina sa mga abogado. Kaya binibigyan po ng Korte Suprema ng 10 days, 10 araw lang, itong si Attorney Sia na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maharap sa administrative case na gusto ng Supreme Court. Pag administrative, marami hong ibig sabihin yan. Suspension, pangaralan, o kung ano man, pinakamalupit yan, disbarment. Kasi merong complainant na abogado at ang isa ay babae pa. Okay? Attorney Alan Espino daw at saka Michelle Lacerna. Dahil hindi nila pinalampas yung ganyang klaseng pananalita ng isang abogado at isang gustong maging congressman ng Pasig. Nako! Talaga naman nagkasunod-sunod. Saan ba nagbana ito mga ito? Bakit puro ganyan? Dahil sa susunod na video natin, pag-usapan natin, baka nagmana sila doon sa kanilang mga naririnig na mahaba-habang panahon na mga ganyang klaseng panalita. Please like and share ng ating pong video.